Ang pangalan ng lalaking ito ay Kiaro. Kakagising lang niya mula sa isang masamang panaginip. Biglang pumasok si Ana sa kwarto, nag-aalala siya kay Kiaro dahil muli na namang napanaginipan nito ang parehong bangungot. Napag-alaman na gustong maging bayani ni Kiaro para labanan ang Demon Lord. Agad siyang nirestuhan ni Ana dahil ito na ang pangarap ni Kiaro simula pagkabata. Sinabi rin niya na papalapit na ang seremonya ng kanyang pagbibinata. Maaari siyang pumili kung magiging swordsman o mage, at pwede ring mapili bilang isang bayani. Sinabi ni Kiaro na kung magiging bayani siya, gagantihan niya ang pag-aalaga sa kanya ni Ana na parang sarili nitong bunsong kapatid. Habang namimitas ng mansana si Kiaro sa hardin, biglang may boses na nagsalita sa loob ng kanyang ulo. Sinabi nito kay Kiaro na dapat niyang makuha ang mga mata ng espiritu. Hindi na mamalaya na kinontrol ng boses si Kiaro. Hindi niya alam kung saan siya papunta, hanggang sa makarating si Kiaro sa isang lawa sa kailaliman ng kagubatan. Isang espiritu ang nagpakita sa kanya, at biglang hinalikan ang mga mata ni Kiaro. Dahil dito, nakita ng kanyang mga mata ang lahat ng bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, nagbalik ang mga alaala ni Kiaro mula sa kanyang nakaraang buhay. Noon, si Kiaro at ang iba pang mga bayani ay nakikipaglaban sa Demon Lord. Gayunpaman, napakalakas ng Demon Lord, kahit magkakasama silang lumaban, hindi pa rin nila ito matalo. Nakita ni Kiaro na lahat sila ay malubhang nasugatan, at kakatuwa itong ikinatutuwa niya. Napag-alaman na si Kiaro ay na-brainwash noon ng prinsesa para maging isang taong sumusunod lamang sa utos. Ngunit sa katotohanan, nagkukunwari lang si Kiaro dahil ang kakayahan niya ay pagpapagaling. Subalit ang kahinaan ng kapangyarihang ito ay palagi niyang nararamdam ang sakit ng iba. Dahil dito, ayaw na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, palaging hinuhuli si Kiaro ni Prinsesa Flare. Malupit din siyang tinatreto ng ibang mga bayani kaya naging determinado si Kiaro na maghayganti sa kanila. Napag-alaman na isang taon ang nakalipas, na-unlock ni Kiaro ang skill na drug resistance. Dahil dito, nakatakas siya sa mga brainwashing drugs ni Flare. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Kiaro na talunin ang Demon Lord gamit ang sariling lakas. Nagulat ang ibang mga bayani dahil healing magic lang ang meron siya. Napag-alaman na ang kanyang healing magic ay may isa pang nakatagong kakayahan, hinahayaan nito si Kiaro na makuha ang mga teknik ng ibang tao para maging kanya. Nagulat ang Demon Lord dahil napakalakas ni Kiaro. Madali niyang nahaharangan ang mga atake nito, kaya rin niyang pagalingin ang sarili. Nang sa wakas ay makalapit si Kiaro sa Demon Lord, natalo niya ito at nakuha ang Philosopher's Stone. Ito ay isang bagay na hindi nakamit ng ibang mga bayani. Nangako si Flare na bibigyan ng gantimpala si Kiaro. Sinabi niya na ibigay sa kanya ang Philosopher's Stone. Gayunpaman, hindi ito madaling ibinigay ni Kiaro dahil ang sinumang nagtataglay ng bato ay magkakaroon ng maladyos na kapangyarihan. Napag-alaman na gustong pagalingin ni Kiaro ang mismong mundo at bumalik sa panahon bago pa niya nakilala si Flare. Ngunit binalaan siya ni Flare na mawawala ang lahat ng kanyang alaala. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Kiaro. Sinabi ni Kiaro na kapag nagkita silang muli ni Flare, babawiin niya ang lahat ng pag-aari niya. At kaya, inactivate ni Kiaro ang Philosopher's Stone. Sa sandaling iyon, naalala ni Kiaro ang lahat. Lubos niya itong ikinatuwa dahil magsisimula na siya sa kanyang landas ng paghihiganti. Nang dumating ang kaarawan ni Kiaro, naging healing hero siya. Pagkatapos nito, pumasok si Kiaro sa kagubatan para maghanap ng lason para mapataas ang kanyang poison resistance. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Flare sa baryo ni Kiaro. Natuklasan niya na ang baryo ay nakagawa ng bagong bayani, kaya pumarito siya para isama si Kiaro. Labis itong ikinatuwa ni Ana. Pagkatapos nito, nagsimulang maglakbay si Kiaro kasama si Flare. Sa pagkakataong ito, nakikita na ni Kiaro ang stats ng ibang tao. Napagtanto niya na ang bodyguard ng prinsesa ay napakalakas. Nagsimula ng usapan si Flare kay Kiaro, nangako siyang ituturo ang maraming bagay para maging ganap siyang bayani. Hindi nagtagal ay dumating sila sa palasyo ng hari, isang lugar na puno ng malulupit na alaala para kay Kiaro dahil ang kaharian na ito ay palaging umaalipin sa mga demi-human. Pagkatapos nito, humarap si Kiaro sa hari, nakita niyang napakalakas ng stats ng hari kaya alam niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Sa sandaling iyon, iginawad ng hari kay Kiaro ang titulo bilang healing hero. Ito rin ang uri ng kapangyarihan na kulang sa kaharian. Kaya naman, hiniling ng hari na pagalingin niya ang Sword Saint dahil nawalan ito ng isang kamay sa labanan.
Pumayag si Kiaro na pagalingin ang Sword Saint. Noong gabing iyon, naghintay si Kiaro dahil alam niyang darating ang mga katulong para akitin siya. Ngunit hindi lumaban si Kiaro dahil kailangan niyang magnakaw ng karanasan mula sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Flare si Kiaro para pagalingin ang Sword Saint na si Kareya. Labis itong ikinatuwa ni Kareya. Nang simulan ni Kiaro ang panggagamot, agad niyang naramdaman ang sakit nito at ang karanasan nito sa pakikipaglaban. Hindi inaasahang agad na bumalik ang braso ni Kareya. Gayunpaman, nawalan ng malay si Kiaro, lubhang nag-alala si Kareya. Ngunit sinabi ni Flare na siya na ang bahala sa kanya, kaya nangako si Kareya na gagantihan ang kabutihan ni Kiaro at umalis. Samantala, naniniwala si Flare na walang silbi si Kiaro, ngunit sa totoo lang ay nagkukunwari lang siya dahil gustong kumpirmahin ni Kiaro kung ang prinsesa ba ay katulad pa rin ng sa nakaraang buhay niya, para hindi na siya mag-atubiling maghayganti rito. Nang magising si Kiaro, nagkunwari siyang ayaw na niyang gamitin ang kanyang healing powers dahil ayaw na niyang maranasan ang sakit. Ngunit inaliw siya ni Flare, sinabi niya na sa pagliligtas sa Sword Saint, nailigtas din niya ang hindi mabilang na tao. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kiaro na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Flare na hindi na niya ito pipilitin at umalis. Nang bumalik si Flare sa kanyang kwarto, agad niyang hinugasan ang kanyang mga kamay na tila ba nakahawak sa isang tumpok ng dumi. Biglang may dalang tsaa ang isang katulong para kay Kiaro. Napagtanto niya na ang tsaa ay hinaluan ng brainwashing drugs ngunit ininom pa rin niya ito, dahilan para mawalan ng malay si Kiaro. Sa oras na iyon, ikinulong siya sa piitan. Araw-araw na pinahihirapan si Kiaro. Mula ng araw na iyon, ang mga bayaning gustong lumakas ay palaging pumupunta sa kanya. Pinipilit din siyang pagalingin sila ng paulit-ulit. Sinamantala ito ni Kiaro para matutunan ang karanasan sa pakikipaglaban ng ibang mga bayani. Napag-alaman na ang lahat ay ayon sa plano ni Kiaro. Salamat sa pagtapon ng prinsesa ng brainwashing drug sa kanyang mukha, nanambalik ang kanyang kamalayan sa sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kiaro na lumakas na siya kaya maaari na niyang simulan ang kanyang plano. Dahil nagpadala ang hari ng mga hukbo para sakupin ang ibang bansa, tumakas si Kiaro sa kulungan at opisyal na kumilos. Noong oras na iyon, sobrang balisa ni Flare dahil nalaman niyang nakatakas si Kiaro. Biglang nahuli si Kiaro ni Renard, labis itong ikinatuwa ni Flare kaya sinabi niya kay Renard na dalhin si Kiaro sa kanyang kwarto. Pagkapasok nila sa kwarto, agad na tinalo ni Renard ang dalawang gwardya at agad na ginapos ang prinsesa. Napag-alaman na si Renard ay si Kiaro pala na nagpanggap. Noong nakaraan, tinuring siyang parang alagang hayop kaya gusto niyang ibalik ang lahat sa kanya. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Kiaro ang prinsesa na maglaro ng isang laro. Babaliin niya ang lahat ng 10 daliri nito, kung mananatiling tahimik si Flare, mananalo siya. Gayunpaman, nang mabali ni Kiaro ang ika-9 na daliri, agad niyang pinagaling ang mga sugat nito. Sa makatuwid, ang laro ay magsisimula muli mula sa umpisa. Labis itong ikinatuwa ni Kiaro. Matapos ang lahat, binago rin niya ang mga alaala at hitsura ni Flare at inilabas ito ng kastilyo dahil naggawa si Kiaro ng eksena para magmukhang patay na si Flare. Pagkatapos noon, binago rin ni Kiaro ang sarili niyang hitsura para walang makakilala sa kanya. Sa puntong ito, gustong makipagkita muli ni Kiaro sa Demon Lord dahil gusto niyang malaman kung ano ang sinusubukan nitong protektahan at gusto niyang patuloy na lumakas. Biglang nagising si Flare ngunit nawala ang lahat ng kanyang alaala. Nagsinungaling si Kiaro at sinabing siya ang kanyang kasintahan at ang pangalan niya ngayon ay Freya, kaya naniwala siya sa mga salita ni Kiaro. Sinunod pa niya ang lahat ng sinabi ni Kiaro. Kahit nawala ang lahat ng alaala ni Freya, nararamdaman pa rin niyang si Kiaro ay isang taong napakahalaga sa kanya. Sa puntong ito, nagsimula ng bagong paglalakbay sina Kiaro at Freya. Nagpasya siyang iwanan ang kahariang ito. Biglang nagtipon ang lahat para tingnan ang wanted poster ni Renard dahil pinagbintanggan ni Kiaro si Renard sa tangkang pagpatay sa prinsesa. Labis itong ikinaliwa ni Kiaro. Gayunpaman, nakabalita si Kiaro, ang nakababatang kapatid ni Flare na si Norn ay pabalik na. Siya lang ang tanging nakakaalam na si Kiaro ay may mga alaala mula sa nakaraang buhay, kaya ayaw niyang makisali kay Norn. Naalala ni Kiaro ang nakaraan sa kanyang dating buhay, noong bahagi pa siya ng party ni Flare, na brainwash siya nito. Dahil dito, tinrato lang nila si Kiaro na parang alaga. Sa gabi, si Flare ay nakikipaglaro kay Kiaro. Samantala, ang Sword Hero ay nagseselo sa kanya dahil pinapayagan si Kiaro na lumapit sa prinsesa,
kaya paulit-ulit niyang binubugbog si Kiaro. Hinalikan pa niya ito dahil si Kiaro ay hinalikan ng prinsesa, kahit nagalit siya sa mga lalaki. Gayunpaman, hindi doon nagtatapos ang lahat, patuloy siyang inabuso ng gun hero. Sa pag-iisip pa lang sa kanya ay sapat na para biglang magising si Kiaro. Nang pumunta siya sa pampang ng ilog, napagtanto niya ang dapat niyang gawin, iyon ay ang maghiganti sa sword hero at sa gun hero. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sila sa Lan Orita. Ito ay isang lungsod na puno ng mga kriminal at marami ring mga may sakit doon. Noong gabing iyon, naghahaponan sina Kiaro at Flare sa isang restaurant. Bigla niyang napagtanto na ang tubig ay may lason, kaya hinala ni Kiaro na ang supply ng tubig sa lungsod ay kontaminado. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga mamamayan. Pagkatapos nito, nagsimulang magsaliksik si Kiaro ng panlaban, antidote at ginamit niya ang sariling dugo. Sa huli, matagumpay siyang nakagawa ng lunas. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang isang negosyante. Hiniling niya sa negosyante na tulungan siyang ibenta ang gamot. Gayunpaman, hindi madaling nagtiwala ang negosyante kay Kiaro kaya ibinigay niya ang gamot sa kanyang katulong para subukan muna ito. Hindi inaasahang ganap na gumaling ang katulong, dahil dito, nagtiwala na ang negosyante kay Kiaro. Pagkatapos noon, nagsimula silang magtulungan. Gayunpaman, tumanggi si Kiaro na ibenta ang formula. Kung susubukan man ng negosyante na dayin siya, agad na tatapusin ni Kiaro ang kanilang pakikipagtulungan. Sa puntong ito, hindi naintindihan ni Flare kung bakit hindi mismo si Kiaro ang nagbebenta ng gamot para kumita ng mas malaki. Ipinaliwanag niya na ang isang negosyante ay mas mabilis makabenta at may higit na kredibilidad. Makakaakit din ito ng pansin ng marami pang ibang negosyante. Biglang pumunta si Kiaro sa slave market. Hindi naintindihan ni Flare kung bakit siya pumunta rito dahil nararamdamang nakakaawa ang mga alipin. Nawalan sila ng kalayaan at pinipilit na sumunod sa mga utos. Nagulat si Kiaro dahil ang isang prinsesang tulad ni Flare ay makakapagsabi ng gayong mga bagay. Pagkatapos noon, pumasok si Kiaro sa loob para pumili ng alipin. Napag-alaman na gusto lang niya ng alipin na magsisilbing kalasag para sa kanya, kaya pumili siya ng alipin na marunong lumaban. Ginamit ni Kiaro ang kanyang mga mata para maghanap ng mabuti, ngunit wala siyang mahanap na angkop. Biglang napansin ni Kiaro ang isang may sakit na demi-human. Agad niyang tiningnan ang status nito, hindi inaasahang napakabangis nito. Gayunpaman, nakagapos ito ng slave collar. Naramdaman ni Kiaro ang pakikiramay sa kanya. Naniwala siyang dumaan ito sa mga kakilakilabot na bagay hanggang sa magalit na ito sa buong mundo. Kaya naman, nangako si Kiaro na tutulungan siyang maghiganti kung papayag siyang maglakbay kasama niya. Pagkatapos noon, nagpasya si Kiaro na bilhin siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari rito matapos ang kanyang paghihiganti. Sa pagkakataong ito, sinimulang gamutin ni Kiaro si Saturday Suna. Dahil dito, nakita niya ang mga alaala nito. Si Saturday Suna ay miyembro ng Ice Wolf Tribe. Gayunpaman, ang kanilang tribo ay inatake ng mga tao at pinilit silang maging alipin. Ito ang nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Matapos malaman ang kanyang nakaraan, nakaramdam si Kiaro ng malalim na pakikiramay sa kanya. Napagtanto niya na ang Ice Wolf Tribe ay inatake nga talaga dahil alam na niya ito mula sa mga alaala ni Renard. Ang hiling ni Saturday Suna ay maghiganti sa mga Samire sa kanilang baryo, at naisip ni Kiaro na kung papatayin ni Flare ang mga sundalong iyon, magiging kasiya siya ito. Kaya hinalikan ni Kiaro si Saturday Suna para tulungan itong magising ng mas maaga. Kinabukasan, nagpatuloy si Kiaro sa pagbebenta ng gamot. Sobrang nasiyahan siya sa perang kinita ng negosyante, ngunit nagulat si Kiaro dahil hindi siya dinaya ni Goldman. Naniwala si Flare na sa negosyong ito, maaari na silang mamuhay ng comfortable sa habang buhay. Ngunit gustong iligtas ni Kiaro ang buong mundo kaya kailangan niya kumita ng mas malaki pang pera. Pagkatapos noon, bumalik sila sa kanilang kwarto ngunit hindi pa rin gising si Saturday Suna, kaya nagpatuloy si Kiaro sa pagbibigay ng gamot sa kanya. Sa huli, nagising na rin si Saturday Suna, ngunit agad niyang sinampal si Kiaro dahil akala niya ay inaatake siya nito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Flare na inaalagaan lang siya nito, kaya agad na humingi ng paumanhin si Saturday Suna kay Kiaro. Sinabi ni Kiaro kay Flare na bumili ng pagkain para kay Saturday Suna. Naramdaman ni Saturday Suna na si Kiaro ay isang napakabait na tao, kaya sumumpa siyang gagantihan ito anuman ang mangyari.
Gayunpaman, gustong umalis ni Saturday Suna sa lugar na ito kaya bigla niyang inatake si Kiaro. Hindi inaasahang naharangan niya ang atake nito. Sinabi niya rito na mas malakas siya kaysa kay Saturday Suna kaya hindi na niya kailangang lagyan ito ng slave collar. Sa sandaling ito, napagtanto ni Saturday Suna ang sarili niyang kahinaan. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang tribo ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Kiaro na matutulungan niya si Saturday Suna na lumakas dahil taglay niya ang mga skill ng Sword Saint at isa siyang bayani. Kaya naman, pumayag si Saturday Suna na maging alipin ni Kiaro sa kondisyong ililigtas niya ang kanyang tribo. Pagkatapos noon, ginamit ni Kiaro ang kanyang kapangyarihan para palakasin si Saturday Suna. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan bihag ang tribo ni Saturday Suna. Nakita ni Saturday Suna ang mga sundalong umaabuso sa kanyang mga kaibigan. Napuno siya ng galit ngunit kailangan niyang sundin ang plano ni Kiaro. Sa sandaling ito, ang Ice Wolf Tribe ay lumalaban sa mga mananakop. Napagtanto ni Kiaro na oras na para kumilos. Ipinahayag niya na siya ang Sword Hero at titindig siya laban sa mga umaatake sa baryo. Pagkatapos ay agad na inatake ni Kiaro ang mga sundalo. Ginamit pa niya ang mga teknik ng Sword Saint. Nagsimula na rin kumilos si Flare. Agad niyang ginamit ang magic para atakihin ang mga sundalo. Ikinatuwa ito ni Kiaro dahil pinapatay nito ang sarili nitong mga tauhan. Sa huli, binigyan ni Kiaro ng pahintulot si Saturday Suna na lumaban, kaya agad silang inatake nito. Ang mga tao sa tribo ay naglunsad din ng kontra-atake. Labis itong ikinatuwa ni Kiaro dahil malapit na niyang tapusin ang tiwaling kahariang ito. Matapos manalo ng Ice Wolf Tribe sa labanan, nagdiwang sila ng magkakasama. Sa sandaling ito, may napagtanto si Kiaro, ang Ice Wolf Tribe pala ang nag-iwan ng mga bangkay ng halimaw na nakakontamina sa supply ng tubig. Kaya tinanong ni Kiaro si Saturday Suna kung gusto pa rin ba nito ng higantay o pipiliin na lang na linisin ang tubig. Nagpasya si Saturday Suna na linisin ang tubig dahil ayaw na niyang may iba pang magdusa muli. Pagkatapos nito, nilinis ni Kiaro ang tubig. Samantala, pinapagalitan si Reynard ng hari dahil hinayaan nitong mamatay ang prinsesa. Binago pa ang hitsura nito para magmukhang si Kiaro sa nakaraang buhay. Kaya naman, inutusan siya ng hari na huliin si Kiaro. Napag-alaman na bumalik na rin si Norn sa oras na ito. Nabalitaan ni Kareya ang balita, may gumagamit ng kanyang mga teknik sa espada. Labis niya itong ikinagulat. Samantala, relax lang si Kiaro kasama sina Flare at Saturday Suna. Pagkatapos noon, bumalik sila sa lungsod ng Lan Orita. Biglang may isang lalaking sumubok na bilhin si Saturday Suna dahil nagustuhan niya ito, ngunit agad na tumanggi si Kiaro. Ikinagalit ito ng lalaki, gayunpaman, agad siyang napigilan ni Saturday Suna. Labis itong ikinatuwa ni Kiaro. Pagkatapos ay binasa niya ang iniisip ng lalaki. Napagtanto ni Kiaro na isa itong takas na sundalo mula sa pag-atake sa Ice Wolf. Matapos siyang ayusin, pinuntahan ni Kiaro si Goldman. Biglang pinalibutan si Kiaro ng mga tauhan ni Goldman. Napag-alaman na gusto nitong kunin ang formula ng gamot ni Kiaro. Ginamit pa niya sina Flare at Setsuna para bantaan siya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Kiaro, tahasan siyang tumanggi. Nagulat si Goldman dahil hindi man lang natakot si Kiaro, at may lakas din itong lumaban sa kanya. Biglang pumayag si Kiaro na ibenta ang formula sa halagang 500 gold coins. Labis itong ikinatuwa ni Goldman. Matapos matanggap ni Kiaro ang pera, sinisi ni Flare ang kanyang sarili, naniwala siyang dahil sa kanya ay nawala kay Kiaro ang formula ng gamot. Gayunpaman, sinabi ni Kiaro na siya talaga ang nanalo dahil kahit may formula pa si Goldman, hindi na nito muling magagawa ang gamot dahil ang supply ng tubig ay nalinas na. Ang mga tao sa lungsod ay gagaling na rin naman. Biglang inatake si Kiaro ng Sword Saint. Nagulat ito dahil naharangan ni Kiaro ang kanyang atake. Agad na nagtanong si Kareya kung sino siya at bakit niya alam ang mga teknik ng pamilya nito. Naniwala rin siya na si Kiaro ang umatake sa baryo ng Ice Wolf, kaya determinado siyang hindi ito patawarin. Gayunpaman, sinabi ni Saturday Suna na pinrotektahan ni Kiaro ang kanilang tribo. Lalo lamang itong ikinagalit ni Kareya dahil naniwala siyang na-brainwash ni Kiaro ang dalawang babae, kaya determinado siyang talunin ito. Biglang naglunsad ng atake si Flare ngunit agad siyang tinalo ni Kareya. Ikinagalit ito ni Kiaro dahil nang ahas itong sirain ang kanyang pag-aari. Kahit nakikita ni Kiaro na napakataas ng stats nito, nagpa siya pa rin siyang talunin si Kareya.
Kumilos sila sa napakabilis na bilis na ikinagulat ni Korea dahil nagawa ni Kiaro na harangan ang kanyang mga atake. Ngunit si Korea ay napakalakas, naramdaman niya na para itong isang halimaw. Hindi inaasahang ang katawan ni Kiaro ay napakatigas, sobrang tigas na nabali ang espada nito. Gayunpaman, napatalsik pa rin niya si Kiaro sa pader. Sa kabila nito, nagawa niyang tumayo muli at pinagaling ang sarili. Napagtanto ni Korea na marami itong iba't ibang skills. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy niya ang pag-atake, gayunpaman, naghagis si Kiaro ng isang potion kay Korea. Wala siyang ideya kung anong uri ng potion iyon. Biglang uminit ng husto ang katawan ni Korea. Ikinatuwa ito ni Kiaro. Dahil dito, napilitan siyang saksakin ang sariling binti para pakalmeyan ang sarili. Nagpasya silang tapusin na ang laban. Hindi inaasahang kumilos si Korea sa napakabilis na bilis at pinutol ang isang braso ni Kiaro. Gayunpaman, nagmukha siyang natutuwa dahil isa pala itong bitag. Agad niyang pinalaki muli ang kanyang braso. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Kiaro kung paano tinrato ang Ice Wolf tribe ng mga sundalo ng kaharian. Sobra itong ikinagulat ni Korea kaya nawalan siya ng malay. Noong gabing iyon, inalagaan nila si Korea. Naramdaman ni Flare na napakahina niya. Sinabi ni Kiaro kay Flare na siya ay isang mage pero kailangan pa niya ng pagsasanay sa close combat, kaya hiniling ni Kiaro kay Saturday Suna na sanayin ito. Biglang sinabi ni Kiaro kay Flare na umarte sa isang eksena kasama siya. Sa sandaling iyon, nagising si Korea, natuklasan niyang nakatali siya. Hindi makapaniwala si Korea na ang kaharian ay tunay na tiwali, ngunit sinabi ni Kiaro na hindi kailanman pinrotektahan ang mga demi-human, sa halip ay hinalipin pa ang mga ito. Natulala siya rito. Sinabi ni Kiaro na bumalik siya sa kabisera at imbestigahan ang katotohanan dahil ayaw niyang malinlang si Korea ng kahariang ito. Biglang bumalik si Kiaro sa dati niyang hitsura, nakilala siya nito bilang hilang hero. Gayunpaman, naniwala siya na si Kiaro ay isang kriminal dahil sa paratang na pinatay niya ang prinsesa. Ngunit sinabi ni Kiaro na hindi patay ang prinsesa. Biglang nagpakita si Flare, lubos itong ikinagulat ni Korea. Napag-alaman na ibinalik ni Kiaro ang orihinal na hitsura ni Flare. Sinabi ni Flare na sila ni Kiaro ay naghahanap ng madilim na bahagi ng kaharian at sila ay nasa isang paglalakbay para iligtas ang mundo. Dahil dito, nakaramdam ng panghihina si Korea dahil palagi niyang pinoprotektahan ang kahariang ito. Ngunit sinabi ni Flare na hindi niya ito kasalanan at hinimok si Korea na hanapin ang sarili niyang kinabukasan. Samantala, sobrang nasiyahan si Kiaro dahil perpekto ang pag-arte ni Flare. Sa sandaling ito, humingi ng paumanhin si Korea kay Kiaro sa pagdududa rito at nangako siyang susuportahan ito. Biglang hinalikan ni Korea si Kiaro para pambayad sa kanyang pagkakamali. Sina Flare at Saturday Suna ay nakatayo sa labas habang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Napagtanto ni Kiaro na nagtagumpay ang kanyang plano. Mula ngayon, susundin na ni Korea ang kanyang mga utos. Samantala, nag-aapoy si Renard sa pagnanais na maghayganti kay Kiaro. Kinaumagahan, nagseselos ni na Flare at Saturday Suna kay Korea dahil malapit ito kay Kiaro. Biglang may lumitaw na grupo ng mga sundalo sa lungsod. Hinahanap nila si Kiaro. Hinuli pa nila ang mga taga-baryo mula sa kanyang bayan para bantaan siya. Napagtanto ni Kiaro na sinusubukan nila siyang palabasin, kaya hiniling niya kay Korea na mag-imbestiga para sa kanya at binigyan ito ng isang halik. Agad itong pumayag. Samantala, galit na galit si Renard dahil hindi pa rin niya mahanap si Kiaro. Napag-alaman na kanina pa niya sinira ang sarili niyang mukha dahil ayaw niyang magmukhang katulad ni Kiaro. Dinukot din niya si Ana. Matapos ni Korea ang kanyang imbestigahan, sinabi ni Kiaro na dahil tinawag siyang kriminal, ang mga taga-baryo ay itinuturing na ring mga erehe. Ikinagalit ito ni Kiaro. Pagkatapos noon, binago niya ang kanyang hitsura para makapasok sa hanay ng mga sundalo. Sa sandaling ito, kinausap ni Kiaro ang isa sa mga sundalo. Akala ng lalaki ay kakampi si Kiaro kaya ibinunyag nito ang katotohanan, bihag ni Renard si Ana. Siya ang babaeng nagpalaki kay Kiaro. Napuno ng galit si Kiaro at naging determinado na iligtas si Ana. Noong gabing iyon, sa wakas ay nakaharap ni Kiaro si Renard. Naniwala si Renard na malalaman na niya ang kinaroroonan ni Kiaro, ngunit ang lalaking nasa harap niya ay si Kiaro mismo. Sobra itong ikinagulat ni Renard. Gayunpaman, naparalisa na siya ng lason. Napag-alaman na naglagay si Kiaro ng mga bitag sa buong kwarto ng maaga. Dahil dito, nagalit si Renard.
Pagkatapos noon, sinimulang basahin ni Kiaro ang mga alaala ni Renard. Nakita niya kung paano inabuso si Ana nito sa harap ng lahat sa baryo. Sobrang ikinagalit ito ni Kiaro. Pagkagising ni Renard, ginawa na siyang babae ni Kiaro. Gayunpaman, wala pa rin siyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Kaya naman, ginawang baliw ni Kiaro ang kanyang 4 na tauhan para maranasan niya ang hirap ng iba, at pahihirapan siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, agad na pinuntahan ni Kiaro para iligtas ang kanyang kapatid. Gayunpaman, nang dumating siya, wala na itong buhay. Kahit gaano pa niya pagalingin, hindi na maibabalik ang buhay ni Ana. Kaya inaliw siya ni Flare at Saturday Suna. Napag-alaman na ang lahat ay bahagi ng plano ng ikalawang prinsesa. Naniwala si Nor na walang silbi si Renard at ang kanyang mga tauhan kaya nagpasya siyang bitayin ang buong baryo. Hindi siya naniwala na hindi magpapakita si Kiaro. Kinaumagahan, nagpatuloy si Kareya sa pagbibigay ng impormasyon kay Kiaro. Sinabi niya na sa loob ng 5 araw, ang pagbitay ay magaganap sa arena. Iyon ang lugar kung saan ang mga alipin ay pinipilit na lumaban sa mga halimaw. Napagtanto ni Kareya na ito ay isang bitag para palabasin si Kiaro, pero determinado pa rin itong pumunta. Sinabi ni Kiaro na ililigtas niya ang mundong ito, kaya nagpasya si Kareya na tulungan siya at ibinunyag na nakabalik na si Norn. Ikinagulat ito ni Kiaro, natakot din si Flare. Gayunpaman, naniwala si Kareya na si Norn ay isang mabuting tao at ililigtas ang kaharian. Pero si Kiaro lang ang nakakaalam ng katotohanan, si Norn ay walang kaibahan sa isang demonyo. Naalala ni Kiaro ang kanyang nakaraang buhay, sa buhay na iyon, nagkunwari si Kiaro na baliw pero natuklasan ni Norn ang katotohanan sa unang pagkakataon pa lang na magkita sila. Gayunpaman, nangako itong itatago ang kanyang lihim kapalit ng pagsunod sa lahat ng kanyang hiling, katulad ng kay Flare. Pero sa ngayon, wala pang ginagawa si Norn sa kanya kaya hindi pa siya pangunahing target ng paghihiganti. Sa sandaling ito, pumasok si Kiaro sa arena, nakita niyang malapit ng bitayin ang mga taga-baryo. Kung hindi magpapakita si Kiaro, isa-isa silang papatayin. Biglang nagpasya si Kiaro na magpakita. Nagulat ang lahat. Ang lahat ng mamamayan ay humihiling na bitayin si Kiaro dahil tingin nila ay kriminal ito. Agad na tiningnan ni Kiaro ang kanilang stats at kinutya sila sa pagiging masyadong mahina. Galit silang umatake kay Kiaro pero madali niya silang tinalo. Dahil dito, natakot ang mga sundalo. Sinabi ni Kiaro na pumunta lang siya rito para iligtas ang kanyang mga kababayan. Biglang sinimulang patayin ng mga sundalo ang mga taga-baryo. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagkabahala si Kiaro, sinabi niya na sila ang tunay na mamamatay tao at maghihiganti siya para sa kanyang mga tao. Sa pagkakita kung gaano kalakas si Kiaro, nag-activate ang mga sundalo ng barrier para palibutan siya. Biglang naubos ang kanilang mana at bumagsak na walang malay. Napag-alaman na sina Flare at Saturday Suna ang kumontrol sa barrier. Isa-isa nang namatay ang mga sundalo, naramdaman nila na si Kiaro ay parang isang demonyo. Nagbanta ang commander na papatayin ang lahat ng taga-baryo, pero sinabi ni Kiaro, kung papatayin mo sila, papatayin kita. Natakot ang mga sundalo rito. Biglang napagtanto ni Kiaro na ang mga taga-baryo ay nalasan na mula pa noong umpisa. Hindi kailanman binalak ng mga sundalo na paligtasin sila. Kaya nagpasya si Kiaro na patayin silang lahat. Biglang lumitaw si Flare. Nagulat ang lahat dahil buhay pa pala siya. Sinimulang ilantad ni Flare ang kalupitan ng kaharian. Sinabi niya na nagkunwari lang si Kiaro na papatayin siya para makatakas siya sa kastilyo. Gayunpaman, naghinala ang karamihan na isa siyang impostor. Kaya naman gumamit si Flare ng Sun Magic, ito ay magic na tanging si Flare lang ang makakagamit. Dahil dito, naniwala ang lahat na siya ang tunay na prinsesa. Napagtanto ni Kiaro na nagtagumpay ang kanyang plano. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alsa ang mga mamamayan laban sa kaharian. Samantala, isang batang lalaki lang ang nailigtas ni Kiaro. Ano man ang gawin niya, hindi niya nailigtas ang lahat sa baryo. Napagtanto ni Kiaro na bahagi ito ng plano ni Norn. Pagkatapos noon, hiniling ni Kiaro kay Goldman na alagaan ang bata. Binigyan pa niya ito ng malaking halaga ng pera. Sinabi ni Kiaro rito na huwag sabihin sa bata ang katotohanan dahil ang galit ang magpapalakas dito. Pagkatapos noon, nagpaalam si Kiaro kay Kareya at umalis sa lungsod. Sinabi niya kay Kiaro na si Norn ay namumuno sa isang ekspedisyon sa lungsod ng Branaka, kaya nagpasya si Kiaro na pumunta doon at hiniling kay Kareya na magpatuloy sa pagkalap ng impormasyon. Sa puntong ito,
ipinaliwanag ni Kiaro na ang Branaka ang tanging lungsod kung saan magkasamang naninirahan ang mga tao at ang demon race. Kahit na hindi mapanganib ang demon race, palagi silang napagkakamalang mga demonyo. Gayunpaman, sa mga mata ni Saturday Suna, ang mga tao ang tunay na demonyo. Ikinatawa ito ni Kiaro. Hindi naintindihan ni Flare kung bakit gustong pumunta ni Kiaro sa Branaka. Napag-alaman na gustong makipagkita muli sa Demon Lord. Samantala, naramdaman ni Norn na walang silbi ang kanyang mga tauhan, at nang malaman niyang buhay pa ang kanyang kapatid, nagalit siya kaya nagpasya siyang personal na hulihin ang kanyang kapatid. Sa oras na ito, gumagawa si Kiaro ng mga bagong magic staff para kay Flare dahil napakalaki ng mana capacity nito. Naalala ni Kiaro ang kanyang nakaraang buhay. Noong una, ang sandata ng isang bayani ay isang gemstone lamang. Pagkatapos makipagkasundo sa bayani, ang gemstone ay magiging isang divine weapon na angkop sa kanila. Gayunpaman, ang buong kaharian ay mayroon lamang 3 divine weapons. Gusto rin ni Kiaro ng sariling divine weapon, at determinado siyang maghiganti kina Bullet at Blade. Sa huli, nakarating sila sa lungsod ng Branaka. Ito ay isang lugar kung saan magkasamang naninirahan ang mga tao at ibang lahi. 20 taon na ang nakalilipas, ang lungsod ay nilusob ng demon race at pinabayaan ito ng kaharian. Dahil dito, ang demon race ang nagpaunlad sa lungsod sa halip, ginawa itong lugar kung saan maaaring mamuhay ng magkasama ang mga tao at demonyo. Pagkatapos noon, pumasok sila sa isang restaurant para kumuha ng impormasyon. Napag-alaman na 12 taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng lungsod ay nakipagnegosasyon sa demon race. Ganoon naging maunlad ang lungsod. Ang mga tao at demonyo ay sumusuporta sa paglago ng isa't isa. Biglang may dumating na babae at umupo sa mesa ni Kiaro. Agad niyang napagtanto na ito ang Demon Lord. Gayunpaman, napansin ni Kiaro na sa puntong ito, hindi pa siya nagiging Demon Lord. Gayunpaman, ang kanyang mana ay napakalaki na, sa loob lamang ng 4 na taon, siguradong magiging Demon Lord na siya. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao doon ang hitsura ng Demon Lord. Itinuro ni Kiaro ang babaeng nakaupo sa tabi niya at sinabing siya ang magiging Demon Lord. Ikinatawa ito ng lahat dahil hindi sila naniniwala na ang isang babaeng tulad nito ay magiging Demon Lord. Ang Demon Lord na inilarawan ni Kiaro ay may puting buhok at itim na pakpak. Base sa paglalarawan na iyon, napagtanto nilang kabilang siya sa Blackwing Tribe. Ang kasalukuyang Demon Lord ay nag-utos ng paglipol sa tribong iyon. Kung may matagpuan mang kahit isang miyembro ng Blackwing Tribe dito, lahat ay huhulihin sila. Nang matapos kumain ang babae at paalis na, bigla silang inatake. Sa kabutihang palad, naharangan nila ang atake sa tamang oras. Gayunpaman, nasugatan ang babae kaya sinabi ni Kiaro sa kanya na kunin siyang bodyguard. Pagkatapos noon, agad niya tinalo ang isa sa mga umatake. Pagkatapos ay kinuha ni Kiaro ang babae at tumakas. Nang ligtas na sila, sinabi niya kina Flare at Setsuna na lumabas muna para makausap niya ang babae ng pribado. Inamin ni Kiaro na nakilala na niya talaga ang Demon Lord sa hinaharap. Nag-alinlangan ito, pero ipinakilala ni Kiaro ang sarili bilang isang bayani dahil ang mga bayani ay ipinanganak para kalabanan ang Demon Race. Gayunpaman, iba si Kiaro, sinabi niya na gusto niya mamuhay kasama ang Demon Race dahil ang tribo nito ay hinahabol dahil sa takot ng kasalukuyang Demon Lord sa kapangyarihan ng Blackwing Tribe. Kaya naman, gusto niya tulungan si Ri na maging Demon Lord. Malaking tulong ito sa kanya. Kung magpapatuloy si Ri na mag-isa, siguradong dahado siya pero pupunan ni Kiaro ang mga kahinaang iyon. Nangako pa siya protektahan si Ri at talunin ang kasalukuyang Demon Lord para si Ri ang maging susunod na Demon Lord. Gayunpaman, hindi pa rin nagtitiwala si Ri kay Kiaro dahil hindi pa niya alam ang tunay nitong layunin. Kaya sinabi ni Kiaro na gusto niya ang puso ng Demon Lord, partikular ang puso ng kasalukuyang Demon Lord. Sinabi ni Ri na kailangan niya ng isang gabi para pag-isipan ito. Kinaumagahan, nag-almusal sila ng magkakasama. Nahihiya pa rin si Ri dahil nakita niya si Kiaro na inaalagaan ni na Flare at Setsuna noong umagang iyon, kaya hindi niya matukoy kung mabuting tao ba si Kiaro o masama. Parehong kinilala ni na Flare at Setsuna na mabuting tao siya, pero naramdaman ni Ri na hindi mabuti si Kiaro. Nang matikman ang sabaw ni Kiaro, biglang napaiyak si Ri. Nagulat ang lahat dahil hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap sa buong buhay niya. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Kiaro ang pagpapaliwanag ng mga tuntunin ng kanilang kasunduan,
tutulungan niya itong talunin ang kasalukuyang Demon Lord at tulungang iligtas ang Blackwing Tribe dahil napakalakas niya. Kapalit nito, kukunin ni Kiaro ang puso ng Demon Lord, ang Philosopher's Stone. Pagkatapos noon, magiging Demon Lord na si Ri at matatapos na ang digmaan. Kahit na ayaw niya ibigay ang kanyang katawan dito, nakita niya ang tiwalang mayroon sina Flare at Saturday Suna kay Kiaro. Sa huli, pumayag si Ri at nagtiwala siya sa sarili niyang lakas. Matapos nilang kumain, tinanong siya ni Kiaro tungkol sa kanyang familiar dahil ang mga miyembro ng Blackwing Tribe ay laging may sariling familiar. Hindi inaasahang ang kanyang familiar ay ang Divine Bird na si Caladrius. Gayunpaman, hindi pa niya ito kayang paamuhin. Ikinagulat ito ni Kiaro dahil si Caladrius ay isang Divine Bird na kayang paksain ang lahat ng sakit. Kaya pa nitong sum-iron ang isang buong bansa gamit ang mga salot. Labis itong kinainteresan ni Kiaro, gusto niya makita si Caladrius pero binalaan siya ni Ri na napakadelikado nito, kung lalapit si Kiaro ay mamamatay siya. Gayunpaman, tiwala si Kiaro sa kanyang healing ability. Naniwala siya malalampasan niya ang anumang sakit. Pagkatapos noon, sinabihan niya ang lahat na manatili sa loob habang lalabas siya para tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ay binago ni Kiaro ang kanyang hitsura. Ikinagulat ito ni Ri. Sa sandaling iyon, lumabas si Kiaro. Bigla siya inatake, pero mabuti na lang at nakaiwas si Kiaro. Kahit binago niya ang kanyang mukha, hindi nagbago ang kanyang amoy kaya nagpa siya si Kiaro na maghayganti sa kanila. Pagsapit ng gabi, bumalik si Kiaro, nagdala siya ng maraming pagkain at bagong damit. Labis itong ikinatuwa ni na Flare at Setsuna kaya nagpalit sila ng kanilang bagong kasuotan sa harap mismo ni Kiaro. Nahiya si Ririto, agad siya pumunta sa kabilang kwarto para magpalit ng damit. Habang naghihintay si Ri sa labas, naramdaman ni Kiaro na malapit na itong maging opisyal na miyembro ng grupo. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Kiaro at Saturday Suna ang pinagtataguan ng mga humahabol sa kanila. Naghagis si Kiaro ng potion sa isang baka, nabaliw ito at inatake ang may-ari nito. Pagkatapos ay itinuloy nila ang pag-ubos sa iba pa. Sa puntong ito, inihulog sila ni Kiaro sa isang malalim na hukay dahil gusto niya pilitin silang umamin kung may iba pang nakakaalam tungkol kay Ri. Nang mailantad ang lahat, nagpa siya si Kiaro na paligtasin sila. Gayunpaman, nagwawala pa rin ang baka, narinig ni Kiaro ang kanilang mga takot na sigaw at labis niya itong ikinatuwa. Sa oras na ito, nagrenta si Kiaro ng mas malaking kwarto sa inn. Isang kwarto lang ang nirentahan niya dahil kung magkakahiwalay sila ay baka atakihin sila ng hindi inaasahan. Nahiya si Ririto dahil alam niyang magiging maingay sila kaya mahihirapan siyang matulog. Kinaumagahan, binilhan ni Kiaro si Flare ng bagong magic staff. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para i-upgrade ito sa isang high-grade magic staff. Nagulat ang may-ari ng shop, agad ito nakipagkasundo kay Kiaro. Hiniling niya kay Kiaro na i-upgrade ang dalawa pang staff sa shop at pumayag siya hatiin ang kita kay Kiaro ng 50/50ths. Biglang dumating ang hukbo ng kaharian kaya mag-isang pumunta si Kiaro para mag-obserba. Nakita niya dumating na si Norn at kasama nito si Blade. Isa siya sa mga taong gustong paghigantihan ni Kiaro. Napuno siya ng galit, biglang natuklasan si Kiaro ng isa pang bayani kaya agad siya tumakas. Napag-alaman na ang bansag sa bayaning iyon ay Hawkeye Trist at isa siya sa 3 bayani ng kaharian. Madaling maramdaman ni Trist ang emosyon ng ibang tao kaya nagpa siya si Kiaro na kailangan niya rin itong alisin. Samantala, nagpaplano si Blade na mangidnap ng ilang babae at dalhin sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, nagpatuloy si Kiaro sa pakikipagnegosasyon sa negosyante para kumita ng mas maraming pera. Binigyan niya ang negosyante ng strength enhancing at recovery potions. Ikinatuwa ito ni Carmen. Gayunpaman, binalaan siya ni Kiaro na ang lungsod na ito ay malapit ng maging isang larangan ng digmaan. Sinabi ni Carmen sa kanya na kinidnap at brutal na inabuso ng Sword Hero ang isa sa kanyang mga babaeng customer. Kahit alam ito ng lahat, walang magawa ang mga mamamayan. Agad na nakaisip ng plano si Kiaro para palabasan ang Sword Hero dahil alam niyang baliw si Blade kay Flare. Gayunpaman, ayaw niya sirain ni Blade ang kanyang laruan. Kinaumagahan, nagpa siya si Kiaro na mag-anyong babae. Akala ni na Flare at Saturday Suna ay napaka-cute niya kaya inayusan ni Flare si Kiaro para lalong maging kaakit-akit. Sa sandaling iyon, naging napakaganda ni Kiaro, halos hindi mapigilan ni na Flare at Saturday Suna ang kanilang mga sarili. Noong gabing iyon, ginamit ni Kiaro ang sarili bilang pain. Biglang may lumapit sa kanyang grupo ng mga siga.
Binalaan sila ni Kiaro na mas malakas siya sa kanila, pero akala nila ay nagbibiro lang ito. Napakabilis na tinalo silang lahat ni Kiaro. Sa puntong ito, pumasok si Kiaro sa isang tavern para maghintay. Nang dumating si Blade, nanatili siyang tanang at sinimulang isagawa ang kanyang plano. Gaya ng inaasahan, naakit si Blade sa kagandahan ni Kiaro kaya palihim na naglagay si Blade ng sleeping drug sa inumin ni Kiaro. Napansin ni Kiaro ang lahat pero ininom pa rin niya ito. Pagkatapos noon, masayang binuhat ni Kiaro si Blade. Bigla siya nakatagpo ng isang lalaking sumubok na patayin siya. Napag-alaman na gusto nito maghiganti para sa kanyang anak na babae. Sa kaguluhan, aksidenteng naitapon ni Blade si Kiaro pasulong. Naging imposible na itong magkunwaring tulog. Napagtanto ni Kiaro na ang pakikipaglaban dito ay makakaakit ng atensyon, pero galit na si Blade. Inactivate pa nito ang kanyang divine weapon kaya palihim na nagpaputok si Kiaro ng lason kay Blade. Gayunpaman, napakalakas pa rin ito, walang epekto ang lason ni Kiaro dito at nahuli siya. Napag-alaman na ang divine weapon ay nagbigay sa kanya ng napakalakas na lakas. Nagpa siya si Blade na pahirapan si Kiaro ng husto dahil napakaganda nito, kaya hinayaan ni Kiaro ang sarili na mahuli. Nang magising si Kiaro, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa kama. Nagpa siya si Blade na asikasuhin si Kiaro ng maigi. Bigla niya napagtanto na si Kiaro ay isa palang lalaki. Lubos itong ikinagulat ni Blade. Sinamantala ito ni Kiaro para umatake. Tinamaan si Blade ng lason dahil hindi niya gamit ang divine weapon noong oras na iyon. Sobrang direng-diri si Blade dahil galit na galit siya sa mga lalaki. Hindi niya matanggap na nakahawak siya sa isang lalaki. Naramdaman ni Kiaro na sapat na ang pagpapahirap niya rito kaya opisyal na niyang sinimulan ang kanyang paghihiganti. Sa oras na ito, binasa ni Kiaro ang mga alaala ni Blade. Napagtanto niya na plano ni Norn na ay massacre ang lungsod na ito sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon, naghanda si Kiaro ng ilang merienda sa isang entablado. Hanggat wala kay Blade ang kanyang divine weapon, wala siyang kaibahan sa isang ordinaryong tao. Napag-alaman na gusto ni Kiaro na pahirapan si Blade sa bagay na pinakaayaw nito habang si Kiaro ay nakaupo lang at nanunood. Nag-anyong flare pa siya dahilan para lalong mawalan ng pag-asa si Blade. Matapos mamatay ni Blade, bumalik ang divine weapon sa orihinal nitong anyo. Sa puntong ito, iisang tao na lang ang kailangang paghigantihan ni Kiaro, ang gun hero na si Bullet. Kinaumagahan, pumunta si Kiaro sa palengke para magnegosyo. Bigla siya nakatagpo ni Trist. Napag-alaman na gusto ay recruit ni Trist si Kiaro sa hukbo dahil naniwala si Trist na napakatalento ni Kiaro. Gayunpaman, tumanggi si Kiaro dahil pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan. Napakaingat ni Trist kaya wala man lang makitang pagkakataon si Kiaro rito. Naramdaman din ni Saturday Suna na napakalakas ni Trist, hindi siya kumpiyansa na matatalo ni Kiaro ito. Kung gusto ni Kiaro na makalapit kay Norn, kailangan niya talunin si Trist. Pagkabalik nila, nagpa siya si Kiaro na gumawa ng divine weapon na swak sa kanya. Ito ay magpapalakas sa kanyang healing abilities at magbibigay sa kanya ng kapangyarihang sirain ang lahat. Bilang resulta, ang gemstone ay naging isang set ng divine armor. Dahil dito, naging ganap na bayani si Kiaro. Labis itong ikinatuwa ni Kiaro kaya agad niya ipinaalam sa lahat. Sa oras na ito, nakatanggap si Norn ng balitang nawawala si Blade, pero itinuloy pa rin niya ang kanyang plano. Inanunsyo niya sa mga mamamayan na palalayain niya sila mula sa kontrol ng Demon Race. Gayunpaman, tinutulan siya ng lahat dahil napakaayos na ng kanilang pamumuhay. Napagtanto ni Kiaro na ito mismo ang gusto niya. Biglang may nagtangkang pumatay kay Norn. Ito ang naging dahilan niya para simulan ng pagpaslang dahil kinuha niya ang rason na ang mga tao ay na-brainwash. Pinanood ni Kiaro ang lahat mula sa itaas, nakita niya ang mga sundalong umaatake sa mga sibilyan. Bigla niya napansin na nasugatan din si Carmen. Itinuturing siyang unang tunay na kaibigan ni Kiaro kaya nagpasya siya maghiganti. Pagkatapos noon, inactivate ni Kiaro ang kanyang divine weapon. Dumiretso siya sa gitna ng mga sundalo at nagtuloy-tuloy papunta kay Norn. Biglang lumitaw si Flare, nagulat ang lahat. Sinabi niya na matagal na siyang naninirahan sa lungsod na ito at wala siyang nakikitang na brainwash. Ang mga tao at Demon Race ay payapang namumuhay ng magkasama kaya inutusan niya ang mga sundalo na itigil ang pag-atake. Samantala, nag-e-enjoy lang si Kiaro habang hinahanap si Norn. Sa sandaling ito, galit na galit si Norn dahil nakialam si Flare sa kanyang plano.
Napagtanto rin niya na ang kanyang kapatid ay minamanipula ni Kiaro. Naramdaman ni Kiaro na napakatalino ni Norn kaya nagpasya siya gamitin ito. Biglang naglunsad ng atake si Kiaro pero agad itong naharangan ni Trist. Hindi nag-alala si Norn dahil naniwala siya hindi matatalo ng hilang hero si Trist. Hindi inaasahang kumilos si Kiaro sa napakabilis na bilis. Naglunsad siya ng walang humpay na pagsalakay kay Trist. Gayunpaman, nasugatan si Kiaro, nilagyan pa ni Trist ng lason ang kanyang espada. Sa kabila nito, nakayanan ni Kiaro ang lason at pinagaling ang kanyang mga sugat. Hanggat suot ni Kiaro ang armor na ito, hindi siya mamamatay. Sa sandaling iyon, malinaw na nakikita ni Kiaro ang mga atake ni Trist. Sa isang strike lang ay tinalo niya si Trist. Dahil dito, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Norn. Agad siya pinatumba ni Kiaro nang walang malay. Matapos basahin ang kanyang mga alaala, napagtanto niya na si Norn ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagpasya si Kiaro na maghiganti kay Norn dahil sa lugar na iyon ay wala nang magliligtas sa kanya. Ang pagdurusa niya ay hindi pa aabot sa kapiraso ng dinanas ng mga tao sa labas. Kaya nagpasya si Kiaro na baguhin ang kanyang mga alaala gaya ng ginawa niya kay Flare. Si Norn ay magiging nawawalang nakababatang kapatid ni Kiaro. Kinaumagahan, pinuntahan siya ni Kareya dahil nag-aalala siya kay Kiaro, kaya ginantimpalaan siya ni Kiaro ng isang halik. Sa puntong ito, alam ni Kiaro na ipapadala ng hari ang gun hero para habulin siya. Nagpasya siya maghiganti kay Bullet at ay paranes dito ang hindi mailarawang sakit. Pero bago iyon, paalamuhin muna niya si Caladrius. Pagkatapos ay tatalunan niya ang Demon Lord at makukuha ang Philosopher's Stone. Sa sandaling ito, ang nasa tabi ni Kiaro ay isang magic hero, isang warrior, isang sword saint, isang strategist, at isang kandidato para sa Demon Lord. Sila ang magiging pinakamalakas na kakampi sa kanyang landas ng paghihiganti. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.